Walang-wala na talaga. Ubus na yung pera ko. Ubus na yung pera ko. It's not a joke. Sabi ko nga, my husband is my God's best. Tapos biglang sasabihin mo, oh, bakit ng God's best mo? Bakit siya nagkaroon ng Parkinson? Bakit siya nagkaroon ng Parkinson? Alam mo, may purpose ang Lord. Bakit nagkaroon ng Parkinson? Dito po ako natuto habang may Parkinson ang asawa ko. Dito ko nakita kung gaano kabait ang Lord sa akin. Gandang umaga sa inyong lahat. I'm sorry, hindi po ako magla-live ngayon. Mga short lang tayo ngayon dahil breakfast time. Tingnan niyo po ang breakfast ko. Bagel at syempre ang Starbucks. So habang gustong-gusto ko naman ngayon, time na malamig po pa rin po ngayon. Time na po kasing ngayon, mag-breakfast sa garden. Papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung background ko. Ayan. Nakikita niyo pa ang Bibili pa po ako ng mga bulaklak para dito. Mga dyan banda yung mga Tapos tingnan niyo naman Okay, Yan. Siyempre, pag nakita niyo po yung nandoon sa mga yan, mga bulaklak po dyan. Overlooking yan lang naman po ang aking habang nakaupo ako dito. Yan po nakikita. Tapos ito, siyempre dito sa side na to, nakikita ko yan. Yan mga bread, yan ang aking ang aking garden. Habang po ako'y nagbumuni-muni at anong pag-uusapan natin, kung ano ang aking anong maisip ko? Nandito minsan alam mo maganda mag-quiet time dito. So, alam ko maingay ngayon at gusto kong magmuni-muni tayo at pag-usapan natin kung minsan kasi pag umaga nagigising na ako ng mga 4:30. Pero ngayon medyo na late po ako ng gising mga 5:10. 5:15 ready na ako sa breakfast ko for my husband. So, i-prepare ko 'yon. Hindi ako nakapag-quiet time. Ano ang quiet time? Yung nga po, ano ang quiet time? Bawat isa sa inyo ba may quiet time? Ano ibig sabihin ng quiet time? Ang quiet time kasi is a fellowship with a holy God. There are a few things you can do to be prepared for this time. First, be physically alert. Be physically alert. So, kanina, syempre, antok na antok ako, hindi ako makapag-quiet time at ngayon medyo maingay dito po sa amin dahil ang bahay ko po kasi daanan, main road. Pero masaya dito, marami kasi ako mga experiences dito. At saka this time, pag nandito po ako sa aking patio, sa front patio, minsan napapag-pray ko po yung mga taong dumadaan, yung mga sasakyan na dumadaan, malay nyo may problema. So, ganyan po dapat tayo sa mga tao. So, ngayon, ito nga, first you will have to be physically alert. Find a time when the cobwebs are out of your mind. Ibig sabihin, wala po kayong masasamang iniisip, wala tayong mga negativity sa utak natin. Kung gusto nyo magdasal, magkaroon kayo ng quiet time and have a fellowship with God, dapat sinasabi ko nun sa inyo, pure. We got to be pure. At ang utak natin, lalong utak natin, dapat pure. So, and you think clearly. You are thinking clearly. Second, be mentally aware. Yun ang Pag nag-quiet time kayo sa Lord. Tapos, what does the Bible say about quiet time? The Bible does not use the term quiet time or mandate a specific daily regimen. But it strongly advocates for setting aside daily time to withdraw, pray, meditate on Scripture, and listen to God. The overarching theme is the pursuit of relationship, intimacy with God over right obligation. Alam nyo kasi nowadays, marami kasi mga nagdudunong-dunungan, matalino sila.
not knowing, sometimes, akala nila what they're doing is right. Okay? It's only the Bible who will say, are you doing the right thing? Malamig na, oh. Masarap kasi ito pang toasted to eh. Alam niyo yung bago-bago akong Kristiyano. Wala akong alam tungkol sa quiet time. Kasi wala pa akong alam. Hanggang sa tinuruan na ako ng Lord maging matured. 3:30 or 4 o'clock gising na po ako para makipag-usap sa Lord. Hiningi ko ang discernment spirit. Iningi ko sa Lord yung vision. Tapos yung prophetic na practice na lang namin yan nung makasama ko mga ibang pastor na may mga prophetic kasi may prophetic vision, may mga prophetic talent. At the same time, ma-attend po ako sa si Kim Clement, mga prophet yan, tapos si Prophet David ng Malaysia, yung mga na-meet ko. So anyway, ang ano ko lang kasi po, we really need to have a quiet time with the Lord. Kasi yan yung time na kailangan ma-clear. Alam niyo, pag nagka-quiet time, dapat walang distraction. Dito kasi sa harap na to, ako'y na-distract kasi sa kapitbahay ko na dati walang ka-garden, may garden na siya. Nasa tapat. Anyway. So, encourage ko po kayo na take time. Instead po magchichismis-chismisan tayo, makikichismis tayo, chinichismis natin ang ibang tao. Makipag-usap tayo sa Panginoon para mabagong buhay natin. Hindi yung me, myself, and me. Ang tag doon? Mine. Kaya, naturally, ang matao ganyan. Sensitive sila lalo na pag sa sarili nila. Kaya nga ako po hindi ako natatakot pag may mga tao bumibira sa akin. Kasi alam ko ang Panginoon ko. God knows who I am. Minsan lang nagre-react ako para lang magkaroon ako ng kaya naikikwento ko po kasi mga ibang taong who's undergoing, kasi alam niyo sa totoo lang marami po ako mga messages na kita ganito, ganyan. Ang tangi ko lang masasabi is the only thing I can give advice, run to God. Build a relationship with the Lord. Kaya ito yung overview, biblical foundation of quiet time. The example of Jesus, naalala niyo si Jesus, despite having a massive ministry and countless demands, Jesus frequently requested to solitary places to pray and connect with the Father. For example, Mark 1 verse 35 notes that he got up early while it was still dark to go to a solitary place and pray. Alam niyo, nasubukan ko to. Kain muna ko. First time ko po sa Israel. 2 years pa lang ako. 2 years pa lang ba ako? Ay, tako. 1995. 5 years pa lang ako sa Lord. So, nandun kami sa North Ginosar, so may Israel. First time pumunta na Israel, 1995. Lumabas ako. Pumunta kami sa bandang bandang north ng sa Sea of Galilee. Lumabas ako. Tahimik. Tulog pa lahat ng tao. Tapos may deck. Pumunta ko doon sa Sea of Galilee. Yung talagang makikita mo yung sea. At mapapansin mo, itong sea na to. Dito nakilala ng Panginoong Hesus sina Peter, yung mga fishermen. Ito, mga tong fishermen na to, makasalanan, pero tingnan nyo kung gaano sila pinatawag ng Panginoon. So,
So sila isang fisherman. So nung nandudun po ako talagang, alam nyo, ang kanta ko nung time na nailagay, Come Lord Jesus and take your place. Yung parang, Jesus, I adore you. I proclaim you as my King. Standing here in the midst of us. Come. Talagang nag-praise and worship po ako talagang. Nung time na yun, nakakaluhod pa ako. Halos nagluluhod na ako sa Panginoon. Na, ang quiet. Sabi ko, walang tatay, tumitingin muna ako kasi gusto ko kasi mag-praise and magkanta ng malakas. Eh, hindi pwede kasi tahimik, napaka-quiet nung lugar. So, yun ang pinaka-quiet time ko talaga ng buhay ko. So, talagang nag-praise and worship. Talagang yun ang, wala po akong ginawang prayer. Wala po akong hiningi sa Panginoon. Kasi tayo, ang tendency kasi natin, pag nagpupunta tayo sa Diyos, hingi ng hingi, no? Hindi hingi. Wag naman. Gawin natin mag-praise and worship. We got to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Bigay natin lahat ng highest praise sa Panginoon. So, sa isang araw sa buhay niyo, gawin niyo yan. Di ba? So, ang ano ko talaga no, napakaganda ng aking doon nag-open yung magiging worshiper ko. Tapos alam niyo po, ang dami pong revelation ng Panginoon. Kung gusto niyo mag-reveal ang Lord sa buhay niyo, have a quiet time. So kasi doon niyo maano yung relationship niyo sa Lord. At totoo, alam niyo po araw-araw. So, may Parkinson na po ang asawa ko, hindi ba? Huwag niyo pagtatawanan, kaya kayo mga bashers, don't you ever laugh at it and make story about it. Bakit? Baka kayo po ang magkaroon ng Parkinson. Hindi po, it's not a joke. Sabi ko nga, my husband is my God's best. Tapos biglang sasabihin mo, bakit ng God's best mo? Bakit siya nagkaroon ng Parkinson? Alam mo, may purpose ang Lord. Bakit nagkaroon ng Parkinson? Dito po ako natuto habang may Parkinson ng asawa ko. Dito ko nakita kung gaano kabait ang Lord sa akin. Araw-araw, bago umalis ang asawa ko, nakaupo na ako. Bago siya nakaalis, anoon pa lang siya, nagbibihis pa lang, papunta pa lang siya sa trabaho. Ang number one kasi sa umaga, ayaw ko siyang istorbohin. Kasi magagalit siya sa akin pag inistorbo ko. Kasi nga, yung concentration niya, medyo mahina na rin ang pag-iisip niyang mamaya makalimutan niya. Tatawag po siya sa akin, Han, I forgot my badge, I forgot this one, I forgot my medicine. So, pag tax season, hindi niya magagawa yan. Pero, pag ganitong panahon na to, kasi 10 o'clock ko binubuksan ang office ko, pwede pa akong mag-drive papunta sa office niya, papunta sa office ko. So, alam niyo po, effective po to sa inyong mga kung kayo mga wife na ang asawa ninyo may kapansanan, lagi niyo ipag-pray every day. Alam niyo, faithful talaga. Doon ko nakita ang ka-faithfulness ng Panginoon sa asawa ko. Though nagre-repent ako lagi sa Lord kasi may time nagwo-worry ako kasi dapat 6 o'clock, 6 to 6:30, nasa bahay na siya. Pag lumalagpas na niyan, sabi ko, tawag na ako sa biyenan ko. Pag sinabi ng biyenan ko hindi siya dumaan, naku, saan kayo nagpunta yun? Baka dumaan sa kumuha ng tawag nito, ng medicine niya sa pharmacy, ganun. Talagang tag-pray, sabi ko nung pag nakikita ko ang dumarating na asawa ko, sabi ko, Lord, I'm so sorry. Forgive me kasi nag-doubt na naman ako sa ko. Pero alam niyo, sa learning process na talaga, ilang beses na po napatunayan na Lord is our protector. It's true. Always pray for the blood of Jesus. Very effective po ang blood ni Jesus. Basahin ninyo, i-research nyo kung paano kung ikaw ay you always make yourself every day of our lives, ako at saka asawa ko, I always pray for the blood of Jesus to cover us. So maraming protection. Muntik na rin ako, muntik na rin akong na-aksidente. Yung in the midst of mag-aaksidente na ako, pero
para bang somebody is stopping me na wag, don't push, don't go, slow down, parang ganun. God has been, dapat pala may darating. So God has been so good and faithful. Kaya po, mahalaga po sa atin ang may quiet time. So, dapat mang quiet time po natin, talagang it's a fellowship with God. Yung time na yung pag pre-practice nyo yun, mawawala yung mga utak na negativity sa buhay nyo if you build your relationship with God. Kaya nga ako, prayer ko nga na yung mga taong mahilig magawa ng kwento, na alam mo, it bleeds my heart kasi meron po akong kakilala na sabi nila professing Christian siya. Both family nagsiserve sa Lord, pero they talk against other people. They create stories against other people. That bleeds my heart. Walang truth sa kanyang ginagawa. It really bleeds. Actually, I don't even know if the spouse knows about it. Kung alam ng asawa na ganun ginagawa ng asawa, sana pag-pray ko na, and always remember that there will always an expose. God never sleeps. Sabi ko dun sa mga taong binibira niya, kasi nagrereklamo sa akin, God never sleeps. Always remember that God never sleeps, and always remember, don't do vengeance, because God will always protect us. Vengeance is not mine, but the Lord. Kaya, yun ang kinakatakutan ko once ang Lord nag-ano niyan. Pero hindi ko pinagpipray. Hindi namin pinagpipray kasi ang Lord, alam niya ang puso namin. So, yun na nga po, magkwa-quiet time po tayo, promise nyo. Kasi lalo na pag may problema tayo, wag tayo pumunta sa Lord kapag may problema. Punta rin tayo sa kung masaya tayo, kung may maganda tayo. Alam nyo, ako nga kahapon walang-wala na talaga. Ubus na yung pera ko kasi meron po akong 2 Remitly na nakapending. Hindi ko alam kung na-hack. Kaya tatawagan ko uli. Kasi yung isa, definitely hindi na raw talaga. Sasabihan ko sila sa Remitly. Hindi ko alam kung yung account ng client ko, anong mga subscriber ko na. Kasi meron ako tinutulungan na pinaaral. At the same time, meron ako yung editor ko din. Sa school kasi yun kailangan ng school. Alam nyo, ang Remitly sinabi lang, okay na raw, ganun, ganyan. Pero wala po, hanggang ngayon wala po. Kaya ayoko pong at saka po, sa charity, hindi po ako basta nagbibigay ng kung ano pang birthday, pang ano, hindi po. Ang kailangan ko lang talaga ibinibigay sa taong mga in need ko. So, sorry kung minsan hindi ko na nabibigyan ng ano, kasi pinagpipray ko talaga kung, Lord, kung sasabihin ng Lord sa akin, tulungan mo o hindi. Meron nga nagre-request ng another pantry, pero tingnan nyo, hanggang ngayon hindi pa ako binibigyan ng Lord ng blessing. Ibig sabihin, hindi, parang ganun. Wag. So anyway, so pag nagpe-pray ko lahat ng mga taong mawala po tayo sa negativity ng buhay, ang dating solution natin. So don't forget, tingnan nyo, dito na po ako ulit at papakita ko muna sa inyo ang sinasabi kong kapitbahay kung meron ng garden. Ito po, wala po yan dati. Ngayon natutuwa naman ako, meron na siyang rose. Ang ganda na ng bahay niya. So, I think bagong bagong nagre-rent or bagong may-ari. So anyway, don't forget to like and subscribe.